Balikan natin ang press conference ay sinasagawa ni Rehabilitation Czar Ting Lacson. Panoorin po natin ito. But the rehabilitation plan is based on the overall cooperation of the government agencies. Now that you have come into the picture as the rehabilitation czar, therefore there should be powers above or close to, we call it dictatorial powers. Dictatorial powers, that when you say that you want to give it to, for example, EEI, for example, AGNP, mga construction companies, dapat po siguro the president should empower you with enough emergency powers. Well, matter of policy. Kung nabago yung building code, well, whoever will reconstruct, whoever will make the structural design must conform with the building code. Mm-hmm. So, it doesn't matter kung sino man yung mag-reconstruct o mag-construct, sino yung mag-rehabilitate. Kung meron ng bagong polisiya na binabago para ma-withstand yung ina-expect natin mga typhoons or earthquake kung anuman, policy na yon dahil ito na yung batas na dapat sundin to suit the policy, the new policy na susundin. Hindi na pwede magtayo ng bahay do sa say 50 meters or less do sa coastline. Kung magtatayo ka man do sa malapit sa coastline, susunod ka do sa standard ng floodline, ano? Yung kailangan malalim na yung sahig mo. Tulad ng araw na yung mga silong ng bahay open, nang sa ganon safe yung mga nasa taas. Itong lahat na ito idadovetail doon sa pangangailangan o doon sa sinasabing call of the times, ano? Kasi yung pag sinabi niyong building code, aasahan natin ng Kongreso to come up with a modern building code. Ano? Baka matagalan na naman tayo sa Kongreso. Yun nga yung mga challenges na kung paano ma-expedite yung lahat ng ito. Kasi hanggat maaari, ang pinrepare sa akin kasing yung phases, different phases, ano? Assessment ng mga damage sa mga areas, parang mga 1 to 2 months. Sabi ko, total, nakagawa na ng initial assessment yung gobyerno, baka pwede ma-shorten yun. And then the planning stage, it will take another maybe 2, 4, 5 months. So, bago ka makakilos, baka mainip na yung mga tao tulad nung nangyari sa response na wala sila makain, wala mainom. So, kailangan talaga iayos lahat yung timelines. Ito yung unang tinanong ko doon sa isang nag-briefing sa akin. I'm more particular in timelines. Kasi importante yon. Yes. But in the meantime, na ginagawa yung assessment at saka planning, ang una dapat gawin, ako as far as I'm concerned, if and when mapirmahan na yung appointment papers at ma-activate yung agency na mag-perform, dapat yung mga debris, yung litter, alisin na lahat dun eh. Yes. Well, we can always mobilize the Army Engineering Brigade, for example, the DPWH. Kasi bakit hanggang ngayon, I don't know, but ang sabi nung NDRRMC, 92% na na-clear. Pero ang nakikita naman natin, every time yung mga images, parang hindi 92%. And on the part of the private sector, alam niyo, kaibigan ko yung mga Gaisano, no? At yung mall nila doon, na-loot talaga. Ang losses nila doon talagang bilyon. Umiiyak sa akin lagi dahil ang sabi niya, narinig niya yung announcement na mag-o-open sila in 2 weeks. Sabi nila, hindi namin alam na mag-o-open kami in 2 weeks dahil when they sent their people there sa kanilang mall, just to clean, papasok sana sa loob para linisan yung loob na mga kung ano man kalat, talagang to their dismay, cut yung mga electrical wirings, ninakaw yung baterya ng generator sets, tapos ang dami ng squatters daw doon sa loob. I haven't verified it, but you know, just getting the information from them, parang napakahirap talaga situation. Ginawa ng malaking squatter area yung loob ng kanilang mall. So that's another problem because these are social issues that we will have to balance, ano? Na hindi naman pwedeng, sabi nyo nga kanina, baka mas mag-a-adapt yung dictatorial, pero I think there should be a balance between being dictatorial and being consultative. Yes. Ano, dapat yung balance. Hindi naman pwedeng puro consultation kung merong lantaran naman ng mga violations of law like yung looting, sabi niya.
Sabi nung kaibigan ko, under the very noses of the PNP, binebenta yung mga nilot sa amin. Nandun pa yung mga tag. Anong laban namin pagka ganyan? Babalik pa ba kami doon sa lugar? And we must motivate them to go back there and continue their investment. Paano nga sila ma-motivate kung gano'n ang situation? So, these are challenges that we have to meet along the way. Sana ho yung sinasabi niyong timeline. Nakakapagtaka lang, Maris, na hindi pa kinukumpirma ng Malacanang ang appointment ni dating Senator Panfilo Lacson dito sa napaka-importanting posisyon na rehabilitation czar. Tama. Gaya nga ng sinasabi niya, tinanggap na raw niya ang appointment sa kanya, pero mismo siya na rin ang nagsasabi na wala pang formal appointment papers. Pero mahalaga rin na banggitin natin, Howie, no, sa mga sinabi rin ni Senator Lacson, yung timeline napakahalaga at yung bagong polisiya pagdating sa building code or yung construction code, dahil nga itong bagyong Yolanda binrake niya yung all records. So malamang kailangan na rin talaga nating suriin yung mga nakasaad sa ating building code na dapat ay talagang sundin ng ating mga kababayan. Baka kaya rin siya pinili dahil dating PNP chief yan, no? Police, na law enforcer ang kailangan dyan. Kailangan maging stricto talaga kung building code ang pinag-uusapan, zoning, bagong zoning regulations. Kasi sabi nga ng isang eksperto, it's like rebuilding a country sa lawak ng pinsala nito. Oo, start from scratch, start from zero. But again, based on what Senator Lacson said, it's doable. Sana.